Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatayo ako sa harap ng arrival area ng airport. Sa loob ng aking sinapupunan ay ang 5 buwang sanggol na lumalaki at sa aking bank account tanging 2,500 na lang ang natitira. Ang dahilan ng aking 23 oras na paglipad mula Bulgaria patungong Maynila ay iisa lamang, ang hanapin ang isang lalaki. Ang binatang Pilipino na 3 araw ko lamang nakasama ay marahil ay nakasuot na ng uniforme ng sundalo at may hawak na baril kung saan man siya naroroon. Ako ay isang pulis. Sanay akong humabol ng mga kriminal, ngunit ito ang unang pagkakataon na hahanapin ko ang taong mahal ko. Nanlamig ang aking puso sa anunsyo sa wikang Filipino na naririnig ko sa malayo. Paano mo masasabi kung ito na ang simula o ang katapusan? Ang kwentong ito ay isang muling pagsasalaysay. Ang iyong pag-like at pag-subscribe ay magdadala ng swerte. I-comment kung saan ka nanonood. Ako si Angelina Todorova, 23 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang pulis sa Karlovo, isang maliit na bayan sa gitnang Bulgaria. Marahil ay hindi alam ng karamihan sa mga Pilipino kung nasaan ang Bulgaria. Ito ay isang bansa sa ibaba ng Romania, sa itaas ng Greece at katabi ng Black Sea. Ang Karlovo ay sikat sa mga taniman ng rosas. Tuwing buwan ng Mayo ang buong bayan ay napupuno ng halimuyak ng mga rosas. Ang aking ama ay isang dating fighter pilot. Naglingkod siya sa Bulgarian Air Force sa loob ng 30 taon. Mula pagkabata, sinasabi niya sa akin na ang pagprotekta sa bayan ay isang marangal na tungkulin. Ang aking ina naman ay nagtatrabaho sa isang art gallery. Siya ay isang tahimik at mahinahong babae. Dahil sa impluwensya nilang dalawa, pumasok ako sa Police Academy sa edad na 20. Pagkatapos ng graduation, na-assign ako sa aking bayang sinilangan, ang Karlovo. Sa totoo lang, nadismaya ako. Gusto ko sanang mapunta sa kabisera, ang Sofia. Ngunit sinabi ng aking ama, matuto ka muna sa isang maliit na bayan. Kailangan mong makilala ang mga tao para maging isang mabuting pulis. Kaya araw-araw, nag-iikot ako sa bayan sakay ng aking patrol car. Ginagabayan ko ang mga turistang naliligaw at rumeresponde kapag may nakawan sa mga tindahan. Mayo 2023 noon, kasagsagan ng Rose Festival. Dagsaan ang mga turista mula sa buong mundo. Karamihan ay mga Europeo ngunit mayroon ding iilang mga turistang Asyano. Noong araw na iyon nagpapatrolya ako malapit sa Central Plaza. Mga 2:00 ng hapon siguro iyon. Biglang may tumakbo sa harapan ko. Isang binatang lalaki, maitim ang buhok, maitim ang mga mata, at hanggang balikat ko lang ang taas. Humihingal siyang nagsalita sa Ingles. Ninakaw daw ang kanyang bag. Agad kong kinuha ang aking radyo at tinanong ang deskripsyon ng suspect. Mabilis na ipinaliwanag ng lalaki. Isang taong nakasuot ng gray na sombrero, maong na pantalon at may dalang itim na backpack. Pinapasok ko siya sa patrol car at pumasok kami sa mga eskinita. Tuwing Rose Festival, dumarami ang mga magnanakaw. Sa kabutihang palad, sa loob ng 5 minuto natagpuan namin ang suspect. Bumaba ako ng sasakyan at pinigilan siya. Nang buksan ko ang backpack, naroon pa rin ang pasaporte, wallet at kamera. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Bumalik kami sa istasyon ng pulis para gumawa ng report. Doon ko nalaman ang kanyang pangalan, Paolo Santos, 21 taong gulang mula sa Quezon City, Pilipinas. Isa siyang college student na naglalakbay sa Europa bago pumasok sa militar. Wala akong masyadong alam tungkol sa Pilipinas, maliban siguro sa adobo na narinig ko na. Pagkatapos ng report, tinanong ako ni Paolo kung naghapunan na ako. Umiling ako. Sinabi niya na gusto niyang manlibre bilang pasasalamat. Ngumiti ako at sinabing, tungkulin ng pulis na tulungan ang mga mamamayan. Ngunit hindi sumuko si Paolo. Bilang magkaibigan na lang, sabi niya. Sa huli, pumayag ako. Pagkatapos ng aking duty, nagpunta kami sa isang maliit na restaurant malapit sa plaza. Nag-order kami ng banitsa, isang tradisyonal na pagkaing Bulgaria na parang pastry na may keso. Namangha si Paolo sa unang pagkakataong makatikim nito. Nagkuwentuhan kami. Lumaki si Paolo sa Quezon City at nag-aaral ng Business Administration sa Universidad ng Pilipinas. Nag-file siya ng leave of absence para maglakbay sa Europa bago siya mag-enlist sa Philippine Army. Ikinuwento ko rin ang buhay ko, ang pagiging pulis, ang impluwensya ng aking ama, at ang tungkol sa aming bayan, ang Karlovo. Hindi namin namalayan ang oras. Mag-aalas 9 na pala ng gabi. Ngumiti si Paolo at nagtanong, may oras ka ba bukas? Gusto kong makita ang mga rose fields, pero natatakot akong mag-isa. Natawa ako. Ligtas ka sigurong kasama ang isang pulis.
Kinabukasan, day off ko. Magkasama kaming nagpunta ni Paulo sa isang rose farm sa labas ng bayan. Sa ilalim ng sikat ng araw ng Mayo, napakaganda ng mga rosas. Kumuha ng litrato si Paulo gamit ang kanyang kamera habang pinagmamasdan ko siya. Kakaiba, ngunit panatag ang aking kalooban. Sa ikatlong araw, magkasama pa rin kami. Naglakad kami sa tabi ng ilog at uminom ng kape sa isang kafe. Tinanong ako ni Paulo kung ano ang pangarap ko. Nag-isip ako sandali. Gusto kong maging isang mabuting pulis, sabi ko. Gusto kong protektahan ang mga tao, tumango si Paulo. Magandang pangarap yan, sabi niya. Nang gabing iyon, sinabi ni Paulo na aalis na siya kinabukasan. Kailangan na niyang magtungo sa susunod na syudad. Alam ko na ito na ang huli. Bago kami maghiwalay, nagyakapan kami sa huling pagkakataon. Bumulong si Paulo sa aking tainga, salamat, hindi kita makakalimutan. Ngunit hindi ko alam na sa sandaling iyon, isang maliit na buhay na pala ang nagsisimula sa loob ko. Isang linggo ang lumipas pagkaalis ni Paulo. Bumalik ako sa aking normal na buhay. Pagpapatrolya, pagtanggap ng mga report, pagsusulat ng mga dokumento. Hindi naman sa hindi ko siya naaalala. Minsan, kapag dumadaan ako sa plaza, naaalala ko ang pagtakbo niya papalapit sa akin. Ngunit ako ay isang taong praktikal. Alam kong hindi na kami muling magkikita. Lumipas ang isang buwan nang magsimula ang mga kakaibang sintomas. Tuwing umaga, nasusuka ako at naging sensitibo sa mga amoy. Akala ko noong una ay dahil lang sa pagod. Ngunit 2 buwan na akong hindi dinadatnan ng regla. Sa kaba, bumili ako ng pregnancy test kit sa botika. Sinubukan ko ito sa banyo. 2 linya ang lumabas. Nanginginig ang aking mga kamay. Sinubukan ko ulit. 2 linya pa rin. Napaupo ako sa sahig. Pumunta ako sa ospital. Kinumpirma ng doktor. 8 linggo ka ng buntis. Congratulations, sabi niya. Ngunit hindi ako makangiti. Hindi ako kasal. At hindi ko alam kung nasaan ang ama ng aking anak. Habang pauwi, gulong-gulo ang isip ko. Naalala ko ang muka ng aking ama at ina. Ano ang gagawin nila kapag nalaman nila ito? Ang Bulgaria ay isang konserbatibong bansa. Lalo na sa mga probinsya, hindi maganda ang tingin sa mga dalagang ina. At ako ay isang pulis, isang lingkod bayan. Kapag nagkaroon ng iskandalo, baka hindi na ako makapagpatuloy sa serbisyo. 1 linggo kong hindi sinabi kahit kanino. Kinimkim ko ito ng mag-isa. Gusto kong kontakin si Paulo, ngunit wala akong contact number. Nagpadala ako ng mensahe sa kanyang social media, ngunit hindi man lang ito nakikitang nabasa. Marahil ay naglalakbay pa rin siya sa isang lugar na walang internet. Sa huli, sinabi ko sa aking ina. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at nagtanong, sino ang ama? Sinabi ko ang totoo. Isang turista mula sa Pilipinas at hindi ko na siya makontak ngayon. Napayo ko ang aking ina. Kailangan nating sabihin sa iyong ama, sabi niya. Natakot ako. Ang aking ama ay isang istriktong tao. Ngunit hindi ko ito matatakasan. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng aking ama. Ang aking ina ang nagsalita para sa akin. Matagal na hindi nagsalita ang aking ama. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at nagtanong, iluluwal mo ba ang bata? Tumango ako. Opo, gusto ko po siyang isilang. Bumuntong hininga ang aking ama. Kung gayon, kailangan mong maging handa, sabi niya. Ang tingin ng mga tao sa bayan, ang iyong trabaho, lahat ay magbabago. Alam ko po, sagot ko. Ngunit, anak ko po ito. Hindi ko siya kayang isuko. Hindi na nagsalita pa ang aking ama, ngunit kinabukasan, kumatok siya sa aking pinto. May dala siyang maliit na kahon. Nang buksan ko, laman nito ay isang pares ng medyas ng sanggol. Ito raw ang mga medyas na isinuot ko noong ako ay sanggol pa. Sa sandaling iyon, tumulo ang aking mga luha. Hindi pala galit ang aking ama. Nag-aalala lang siya. Niyakap ko siya. Tinapik-tapik din niya ang aking likod. Ngunit ang katotohanan ay hindi naging madali. Nang malaman sa istasyon ng pulisya ang tungkol sa aking pagbubuntis, nanlamig ang pakikitungo ng lahat. Nagbubulungan ang aking mga kasamahan at ipinatawag ako ng aking superior para payuhang mag-leave. Sabi niya ay maaari akong bumalik pagkatapos manganak, ngunit hindi ako sigurado kung posible pa iyon. Nag-file ako ng leave. Sa araw na hinubad ko ang aking uniforme, tumayo ako sa harap ng salamin. Sa edad na 23, hindi ako pulis, hindi rin ako asawa ng sinuman. Isa lang akong babae na mag-isang magluluwal ng anak. Nang gabing iyon, muli kong binuksan ang social media ni Paulo.
Nandoon pa rin ang mga mensaheng hindi niya nababasa. Nagpadala ako ng isa pang huling mensahe. Magkakaanak tayo. Kaya kong palakihin mag-isa, pero karapatan mong malaman. Ngunit walang dumating na sagot. Si Paulo ay isa ng taong nawala sa buhay ko. 4 na buwan na akong buntis. At nagsimula nang lumaki ang aking tiyan. Nagkulong lang ako sa bahay, takot sa tingin ng mga tao sa bayan. Ang aking ina ay nahihirapan tuwing namamalengke dahil naririnig niya ang mga bulong-bulungan. Isang araw nagpasya ako, hindi ako maaaring manatili na lang ng ganito. Kailangan kong hanapin si Paulo. Gusto kong malaman ng aking anak na mayroon siyang ama. Kahit na hindi ako panagutan ni Paulo, naniniwala akong karapatan pa rin niyang malaman. Ginamit ko ang mga teknik sa investigasyon na natutunan ko bilang pulis. Una, hinalughog ko ang kanyang social media. Sa kabutihang palad nakapublic ang kanyang account. Isa-isa kong tiningnan ang mga litrato. Karamihan ay mga litrato mula sa kanyang paglalakbay sa Europa. Hanggang sa makakita ako ng isang litrato, kuha ito sa isang university campus. Nakikita ang pangalan ng gusali sa likuran, University of the Philippines College of Business Administration. Itinala ko ito. Ito ang aking lead. Nagsaliksik ako sa internet tungkol sa Universidad ng Pilipinas. Isa pala itong universidad sa Metro Manila. Hinanap ko ang email ng kanilang international office. Sumulat ako ng mahabang email sa Ingles. Ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon at sinabing hinahanap ko ang isang estudyanteng nagngangalang Paulo Santos. Alam kong maaaring tumanggi sila dahil sa data privacy, ngunit kailangan kong subukan. 3 araw ang lumipas matapos kong ipadala ang email. May dumating na tugon. Ngunit hindi mula sa universidad, kundi sa isang personal na email address. Ang pangalan ng nagpadala ay Lorna Santos. Binuksan ko ang email, pinaghalong Tagalog at Ingles ang laman nito. Binasa ko ang bahaging nakasalin sa Ingles. Ganito ang sinasabi. Hello Angelina, ako si Lorna Santos, ang ina ni Paulo. Ipinasa sa akin ng International Office ng Universidad ang iyong mensahe. Si Paulo ay nasa military service ngayon. Nabalitaan ko na naglakbay siya sa Europa bago siya pumasok. At doon pala kayo nagkita. Nalaman ko ang tungkol sa iyong pagbubuntis. Nagulat ako ngunit kasabay nito, nagpapasalamat ako. Salamat sa pag-aalaga sa bata. Maari ka bang pumunta sa Pilipinas? Gusto kitang tulungan. Binasa ko ng paulit-ulit ang email. Hindi ako makapaniwala. Ang ina ni Paulo. At gusto pa akong tulungan. Karaniwan sa mga ganitong sitwasyon, ang pamilya ng lalaki ay umiiwas o nagdududa. Ngunit iba siya. Agad akong sumagot, maraming salamat po. Gusto ko pong pumunta sa Pilipinas, ngunit problema ang pamasahe. Napakalayo ng Pilipinas mula sa Bulgaria. Nagpadala ulit ng email signang, Lorna, siya na raw ang magpapadala ng tiket. 1 linggo ang lumipas. Dumating sa aking email ang plane ticket, isang one-way ticket papuntang Maynila. Ang petsa ng pag-alis ay pagkatapos ng 1 buwan. Sinabi ko sa aking ina. Nagulat siya. Pupunta ka sa Pilipinas? Mag-isa? Tumango ako. Kailangan kong makilala ang ama ng batang ito. Ito po ang tamang gawin. Matagal na nag-alinlangan ang aking ina bago nagsalita. Kakausapin ko ang iyong ama. Nang gabing iyon matagal silang nag-usap. Naghintay ako sa aking silid. Kinabukasan pumasok ang aking ama sa aking kwarto. May dala siyang sobre. Nang buksan ko, laman nito ay cash. Humigit kumulang 1,000 euros. Ito lang ang maitutulong namin, sabi niya. Mag-ingat ka roon. Tawagan mo kami anuman ang mangyari. Pinigilan ko ang aking mga luha at yumuko. Salamat po. Pangako, mag-iingat ako. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Nag-empake ako. Hindi ako maaaring magdala ng marami. Isang maliit na maleta lang ang dala ko. Ilang pirasong damit, ang aking maternity records, pasaporte at isang litrato namin ni Paulo. Gabi bago ako umalis, binigyan ako ng aking ina ng isang maliit na kahon. Laman nito ay isang kwintas na may krus. Pamana raw ito ng kanyang lola. Isuot mo ito para maging ligtas ka. Bumalik ka, ha? Sabi niya. Isinuot ko ang kwintas. Naramdaman ko ang malamig na metal sa aking dibdib. Doon ko naramdaman na aalis na talaga ako. Kinabukasan, inihatid ako ng aking mga magulang sa Sofia Airport. Matapos mag-check-in, niyakap ko sila ng mahigpit bago pumasok sa departure gate. Umiyak ang aking ina habang pinipigilan ng aking ama ang kanyang emosyon. Habang naglalakad, lumingon ako. Nandoon pa rin sila, kumakaway. Kumaway din ako pabalik.
Sumakay ako ng eroplano. Habang kinakabit ko ang seatbelt, nanginginig ang aking mga kamay. Tama ba ang desisyong ito? Pagdating ko sa Pilipinas, makikita ko ba talaga si Paulo? Taos-puso kaya akong tutulungan ni GNA. Lorna, umalis na ang eroplano. Mula sa bintana, unti-unting lumiliit ang lupain ng Bulgaria. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking tiyan. Naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng sanggol. Bumulong ako sa aking sarili, huwag kang mag-alala, mahahanap natin si Papa. Hahanapin siya ni Mama. 23 oras ang biyahe. Nag-layover ako sa Istanbul at 5 oras ang hihintayin ko. Umupo ako sa isang upuan sa airport para magpahinga. Mabigat na ang aking tiyan at hirap na akong tumayo ng matagal. Napakalaki ng Istanbul Airport, puno ng mga tao. Iba't ibang wika ang naririnig ko. Sinubukan kong hanapin ang mga nagsasalita ng Filipino. Pakiramdam ko ay gagaan ang loob ko kung makakakita ako ng mga Pilipino. Malapit sa transit gate, nakakita ako ng isang pamilyang Pilipino, magulang at mga anak. Nagtatakbuhan ng mga bata habang nakangiting pinapanood sila ng kanilang ina. Naisip ko, magiging ganito rin kaya ako? Masaya? Habang pinalalaki ang anak ko, kasama si Paulo, sumakay ako sa pangalawang eroplano, isang direct flight papuntang Maynila. 10 oras daw ang biyahe. Naupo ako sa tabi ng bintana. Sa tabi ko ay isang matandang Pilipina. Ngumiti siya ng may kabaitan. 1 oras matapos lumipad, namigay ng pagkain ang flight attendant. Adobo. Ito ang unang beses kong kumain ng pagkaing Pilipino. Medyo maalat ngunit masarap. Nagtanong ang matanda sa tabi ko sa Ingles. Unang beses mo sa Pilipinas? Tumango ako. Opo, unang beses. Tinanong niya kung saan ako galing. Mula po sa Bulgaria, kumunot ang noo niya. Saan yon? Ipinaliwanag ko na ito ay nasa silangang Europa, malapit sa Black Sea. Sabi niya, tumatango. Pagkatapos ay nagtanong siya, bakit ka pupunta sa Pilipinas? Nag-alinlangan ako sandali. Ngunit dahil sa kabaitan sa kanyang mga mata, nagkalakas loob ako. Hinahanap ko po ang ama ng aking anak, isa po siyang Pilipino. Nagulat siya at napatingin sa aking tiyan. Ilang buwan na? Tanong niya. 5 buwan po. Sagot ko. Bumuntong hininga siya. Mahirap yan, Ineng. Pero magiging maayos din ang lahat. Nang gabing iyon, madilim sa loob ng eroplano. Karamihan ay tulog na. Sinubukan kong matulog, ngunit hindi ako dalawin ng antok. Paulit-ulit kong inisip ang mga posibleng mangyari. Ang pagkikita namin ni Gaang, Lorna, ang pagkikita namin ni Paulo, at isang masayang wakas. Ngunit kasabay nito, takot ang aking naramdaman. Paano kung tanggihan ako ni Paulo? Paano kung magbago ang isip ni Ganeng? Lorna, mag-isa lang ako sa isang banyagang lupain. Wala akong pabalik na tiket. Umaga na, namigay muli ng almusal ang flight attendant. Tumingin ako sa bintana. Sa pagitan ng mga ulap, natatanaw ko na ang lupa, Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Kinuha ko ang aking mga gamit at dahan-dahang bumaba. Pumila ako sa immigration. Tinanggap ng officer ang aking pasaporte at nagtanong, layunin ng pagbisita? Sumagot ako, bibisitahin ko po ang isang kaibigan. Tumango siya at tinatakan ang aking pasaporte. Nakalagpas ako. Nasa Republika na ako ng Pilipinas. Kinuha ko ang aking bagahe at lumabas sa arrival area. Puno ito ng mga tao. Lahat ay may hinihintay. Marami ang may hawak na mga karatula. Dahan-dahan akong naglakad, hinahanap ang aking pangalan. Angelina. Angelina Todorova. At doon, may isang babaeng kumakaway. Mga nasa 50s ang edad, disente ang pananamit, maikli ang buhok at nakasalamin. May hawak siyang maliit na karatula. Nakasulat dito, Angelina. Nilapitan ko siya. Kayo po ba si Eneng? Lorna? Tanong ko. Tumango siya at ngumiti. Pagkatapos ay dahan-dahan niya akong niyakap. Sa sandaling iyon bumuhos ang aking mga luha. Ang lahat ng kaba at pagod mula sa 23 oras na biyahe ay biglang nawala. Hinaplos ni Ganang. Lorna ang aking likod at sinabing, salamat sa Diyos at nakarating ka ng ligtas. Okay na ang lahat. Lumabas kami ng airport at nagtungo sa parking lot. Isang maliit na sedan ang dala niya. Inilagay niya ang aking maleta sa trunk. Pagsakay namin sa kotse, nagtanong siya,
Nagugutom ka ba? Medyo po, sagot ko. Ngumiti siya. Uwi na tayo sa bahay para makakain. Nagluto ako ng tinolang manok. Hindi ko alam kung ano ang tinolang manok, ngunit tumango na lang ako. Tumakbo ang sasakyan sa expressway. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang tanawin ng Pilipinas. Matataas na gusali, malalapad na kalsada, mga bundok at ilog. Lahat ay bago sa aking paningin, ngunit kamangha-mangha. Makalipas ang 1 oras, lumabas kami sa expressway. Nakita ko ang isang karatula na nagsasabing Marikina City, ipinaliwanag ni Ganang. Lorna na ito ay isang lungsod sa silangan ng Maynila, tahimik at magandang tirhan. Dumating kami sa isang subdivision, ipinark ni Gnang. Lorna ang sasakyan at iginiya ako. Sumakay kami ng elevator papuntang 7th floor. Pagbukas ng pinto, isang malinis na bahay ang sumalubong sa amin. Maluwag ang sala, may sofa at telebisyon, at pumapasok ang sikat ng araw mula sa bintana. Ipinakita sa akin ni Gnang. Lorna ang aking magiging silid. Maliit ngunit maaliwalas. May kama, mesa at aparador. At may isang bagay na ikinagulat ko. Sa isang sulok ng kwarto mayroong isang kuna. Nakahanda na rin ang mga damit sanggol, lampin at mga laruan. Tumingin ako kay Ganang. Lorna. Ngumiti siya at sinabing, inihanda ko na. Malapit mo na siyang kakailanganin. Sa sandaling iyon, muli akong naiyak. Hindi niya ako pinagdudahan. Naniwala siya sa akin at naghanda pa para sa aming pagdating. Inakbayan ako ni Geeneng. Lorna, hindi ka nag-iisa rito. Proprotektahan kita. Malapit mo nang makita si Paulo. Huwag kang mag-alala. Tumango ako. At sa unang pagkakataon, naisip ko, marahil, dito sa Pilipinas, maaari akong magsimulang muli. Tinupad ni Ginang. Lorna ang kanyang pangako na alagaan ako. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng niluluto. Pagpunta ko sa kusina, naghahanda na siya ng almusal. May kanin, tinolang manok at iba't ibang ulam. Ito ang unang beses kong kumain ng tinola, malinamnam at malambot, sabi ni Gnang. Lorna, sa Pilipinas, madalas kumain ng tinola ang mga bagong panganak dahil masustansya ito. Naubos ko ang isang mangkok. Pagkatapos kumain, dinala ako ni Giengi. Lorna sa ospital para sa check-up sa isang obstetrician. Sinuri ako ng isang Pilipinong doktor. Sabi niya, malusog daw ang bata, laking ginhawa ko. May sinabi ang doktor kay Nyang. Lorna sa Tagalog. Tumango-tango siya. Nang maglaon, nalaman kong niresetahan pala ako ng mga bitamina para sa buntis. Lumipas ang 1 linggo, tinanong ako ni Geengneng. Lorna, gusto mo na bang makita si Paulo? Opo, syempre, sagot ko. Tumango siya. Kasalukuyan daw naglilingkod si Paulo sa isang campus sa Tanay Rizal. Nakapag-request na siya ng schedule para sa pagbisita. Ang petsa ng pagbisita ay pagkatapos ng 2 linggo. Sa mga panahong iyon, nasanay ako sa buhay sa Marikina. Araw-araw akong inaalagaan ni Gnang. Lorna, magkasama kaming naglalakad-lakad sa umaga. Tahimik na lungsod ang Marikina. May maliit na parke malapit sa aming tinitirhan. Madalas akong makakita ng mga lolo at lola doon. Nag-e-ehersisyo o nagkukuwentuhan. Ipinakilala ako ni Geeneng. Lorna sa kanila. Ang manugang ko galing Bulgaria, sabi niya. Noong una, naiilang ako dahil hindi pa ako marunong magtagalog. Ngunit mababait ang mga matatanda. Tinitingnan nila ang aking tiyan, ngumingiti at bumabati. Si Geneng. Lorna ay isang retiradong guro. Mahigit 30 taon siyang nagtrabaho sa high school. Kaya naman napakabuti ng kanyang pagtrato sa akin. Isang gabi, tinanong ko siya, bakit po ninyo ako tinutulungan? Nasaan po ang ama ni Paulo? Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. 10 taon na raw pumanaw ang ama ni Paulo dahil sa isang aksidente sa sasakyan. High school pa lang si Paulo noon. Mula noon, mag-isa na niyang pinalaki si Paulo. Mahirap daw, pero hindi siya sumuko. Mabait na bata si Paulo at masipag mag-aral, sabi niya. Nakapasok daw ito sa UP bilang isang scholar, sabi ni Geneng. Lorna, labis siyang nag-alala noong naglakbay si Paulo sa Europa. Ngunit dahil gusto talaga nitong umalis, pinayagan niya. Nang matanggap niya ang email ko, nagulat daw siya. Ngunit kasabay nito, gumaan ang kanyang loob. Nagpapasalamat siyang may minahal si Paulo at inaalagaan ng taong iyon ang kanilang magiging anak. Naiyak ako. Hinawakan ni Geeneng. Lorna ang aking kamay.
Hindi ka nag-iisa. Pamilya na tayo ngayon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa Bulgaria, nakatulog ako ng mahimbing. Dumating ang araw ng pagbisita. Maaga kaming umalis ni Gnang. Lorna. 2 oras daw ang biyahe papuntang Tanay. Kinakabahan ako. Nanginginig ang aking mga kamay. Hinawakan ni Gnang. Lorna, ang kamay ko. Magiging okay ang lahat. Hinihintay ka na rin ni Paulo. Tumango ako, ngunit magulo ang isip ko. Ano kaya ang iisipin ni Paulo? Matutuwa kaya siya o mabibigatan? Gugustuhin niya kaya ang sanggol? Dumating kami sa Tanay. Sa harap ng gate ng kampo ay ang visiting area. Maraming pamilya ang nandoon. Mga ina, mga girlfriend, mga ama. Nag-fill out signang. Lorna ng form. Ibinigay ko rin ang aking ID, ang aking pasaporte. Binigyan kami ng visitor's pass. Pumasok kami sa visiting hall. May mahabang mesa at mga upuan sa magkabilang gilid. Umupo ako sa tabi ni Gnang, Lorna at naghintay. Pagkalipas ng 10 minuto, bumukas ang pinto at pumasok ang mga sundalo. Nakasuot sila ng berdeng uniforme at halos kalbo. Hinanap ko si Paulo sa kanila at nakita ko siya. Pareho pa rin ang kanyang taas, ngunit hindi pamilyar dahil sa kanyang gupit. Medyo pumayat ang kanyang mukha. Naglakad siya papalapit sa amin. Unang tumayo si Ganing. Lorna at niyakap siya. Mahigpit na yumakap pabalik si Paulo sa kanyang ina. Pagkatapos tumingin siya sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa aking tiyan. Nagbukasara ang kanyang bibig. Dahan-dahan siyang umupo sa harap ko. Angelina! Ikaw nga ba talaga yan? Tumango ako. Oo. Ako to. Ipinikit ni Paulo ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Naghintay ako. Hinintay kong siya ang unang magsalita. Tahimik lang ding nakaupo si Gnang. Lorna. Matapos ang ilang sandali, itinaas ni Paulo ang kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata. Umiyak siya. Sorry. Sorry talaga. Hindi ko natanggap ang mga mensahe mo. Pagkatapos ng biyahe, nag-enlist na ako agad. Isinuko ko ang cellphone ko. Hindi ko nakita. Alam ko, sabi ko. Sinabi sa akin ni Mama Lorna. Tumango si Paulo. Yung bata? Anak ko ba talaga? Oo, sabi ko. Anak mo. Tumingin si Paulo sa aking tiyan. Aabuti na sana niya ito ng kanyang kamay, ngunit nag-atubili siya. Kinuha ko ang kanyang kamay at ipinatong sa aking tiyan. Nanginginig ito. Habang nakapatong ito ng marahan, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Marahil ay naramdaman niya ang paggalaw ng sanggol. Buhay siya. Buhay nga siya. Bulong ni Paulo. Ngumiti ako. Oo naman. Buhay siya. Anak mo eh. Tumingin si Paulo sa akin. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi pa ako handang maging ama. 21 pa lang ako. May 1 taon at kalahati pa ako sa serbisyo. Hindi ko alam ang gagawin. Okay lang, sabi ko. Dahan-dahanin natin. Hindi rin ako handa. Pero kung magkasama tayo, kaya natin. Nagsalita si Ganeng. Lorna, tutulungan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Tumingin si Paulo sa kanyang ina. Salamat po ma, sorry po. 1 oras kaming nag-usap. Ikinuwento ni Paulo ang buhay niya sa kampo. Mahirap daw, pero kinakaya. Ikinuwento ko naman ang paglalakbay ko mula Bulgaria at ang pagkikita namin ni Mama Lorna. Natapos ang oras ng pagbisita. Kailangan nang bumalik ni Paulo. Bago siya umalis, niyakap niya ako. Bumulong siya, hintayin mo ako. Pagka-discharge ko, pananagutan ko kayo. Proprotektahan kita at ang anak natin. Tumango ako. Hihintayin kita. Hinalikan ako ni Paulo sa noo. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang ina at tumalikod na. Pinanood ko siya hanggang sa mawala siya sa paningin. Inakbayan ako ni Gnang. Lorna, magaling? Simula pa lang to. Habang pauwi, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bundok ng Rizal, namumula ang mga dahon ng puno. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng katiyakan. Dito sa bansang ito, kasama ang pamilyang ito, makakapagsimula ko ng bagong buhay. 1 buwan ang lumipas mula nang makita ko si Paulo. Lalong lumaki ang aking tiyan. 7 buwan na. Patuloy akong inalagaan ni Ganing. Lorna, sinamahan niya ako sa mga check-up at sa pamimili ng gamit para sa sanggol. 1 araw, sinabi ni Ngang. Lorna na nakakuha ng leave si Paulo. 2 araw siyang makakauwi. Tuwang-tuwa ako. Sa araw ng kanyang pag-uwi, hinintay namin siya ni Gnang. Lorna sa labas ng kampo. Mga 1:00 ng hapon. Lumabas si Paulo.
Nakasuot pa rin ang uniforme, ngunit may dala ng bag. Tumakbo siya papalapit sa amin. Unang niyakap ang kanyang ina, at pagkatapos ay ako. Umiyak ako sa kanyang yakap. Miss na miss ko na siya. Umuwi kami sa Marikina. Naligo si Paulo at nagpalit ng komportableng damit pagkatapos ay umupo siya sa tabi ko sa sala. Tiningnan niya ang aking tiyan at ngumiti. Ang laki na. Nakakamangha, sabi niya. Ngumiti rin ako. Siyempre, anak ko yan eh. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Gaang, Lorna, bukas, pumunta tayo sa City Hall. Mag-file na kayo ng marriage license. Nagulat ako. Po? Kasal? Tumango si Gaang, Lorna, para kapag pinanganak ang bata, mailalagay siya agad sa apelyido ninyo at para ikaw, Angelina, ay hindi na magkaproblema sa visa mo. Nag-isip sandali si Paulo at tumingin sa akin. Okay lang ba sa'yo? Tanong niya. Tumango ako. Oo naman. Kinabukasan, pumunta kami sa Marikina City Hall. Sa Civil Registrar's Office, kumuha kami ng mga form. Magkatabi kaming nagsulat ni Paulo. Nanginginig ang kamay ko habang isinusulat ang pangalan ko. Angelina Todorova. Sa hinaharap, madudugtungan na ito ng apelyidong Santos. Angelina Santos. Isang pangalang Pilipino. Ipinasa namin ang mga dokumento. Pagkatapos ng ilang araw, opisyal na kaming ikinasal. Paglabas namin ng City Hall, mainit ang sikat ng araw. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Ngumiti si Ginang. Lorna, congratulations! Tunay na pamilya na kayo ngayon. Naiyak ako. Salamat po. Maraming salamat po. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng munting selebrasyon. Nagluto si Gaingeng, Lorna ng adobo. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami ni Paulo. Dahan-dahan kaming naglakad sa subdivision, hawak-hawak ang aking kamay. Sorry ha, hindi man lang kita nabigyan ng proper proposal o wedding, sabi ni Paulo. Okay lang, sagot ko. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin, hindi ang seremonya. Huminto si Paulo at tumingin sa akin. Pagka-discharge ko, maghahanap agad ako ng trabaho. Mag-iipon ako para makabili tayo ng sarili nating bahay. Ibibigay ko sa iyo at sa anak natin ang komportableng buhay. Pangako, naniniwala ako sa iyo, sabi ko. Niyakap ako ni Paulo. Sa kanyang yakap, naramdaman ko ang katiyakan, kaya namin to basta't magkasama kami. Mabilis na lumipas ang 2 araw na leave. Kinailangan ng bumalik ni Paulo sa kampo. Malungkot ang paghihiwalay, ngunit ngayon ay iba na. Mag-asawa na kami. Habang pauwi, sinabi ni Gaeng nang, Lorna, ikaw na ang una kong manugang. Salamat, patawad at mahal kita. Umiyak ako. Umiyak din siya. Nag-iyakan kami sa loob ng sasakyan. Mula sa araw na iyon, hindi na ako isang dayuhan. Naging pamilya na ako. 9 na buwan na akong buntis. Napakabigat na ng aking tiyan. Dinala ko ni Ganeng, Lorna sa isang ospital sa Quezon City para sa aking panganganak. Sabi ng doktor, malusog ang bata at malapit na raw lumabas. Masaya ako, ngunit natatakot. Nobyembre 11, 2023, madaling araw. Biglang sumakit ang aking tiyan. Nag-labor na ako. Ginising ko si Gnang, Lorna, at agad niya akong isinugod sa ospital. Dinala ako ng mga nurse sa delivery room. Palakas ng palakas ang sakit. Nasa tabi ko si Gaeneng. Lorna, hawak ang aking kamay. Kaya mo yan, malapit na, sabi niya. 5 oras ang lumipas. Sa wakas, narinig ko ang iyak ng isang sanggol, isang babae. Maliit, mapula. Inilagay siya ng nurse sa aking dibdib. Umiyak ako habang tinitingnan siya. Ang aking anak na babae. Umiyak din si Ginang. Lorna, congratulations, nagawa mo, sabi niya. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Napakainit niya. May pangalan na kami para sa kanya, pinili naming 2 ni Paulo. Sofia. Sofia Santos. Sofia, si Mama to. Welcome to the world. Kinabukasan dumating si Paulo. Nakakuha siya ng emergency leave. Pumasok siya sa kwarto at tiningnan si Sofia. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binuhat si Sofia. Anak ko talaga, sabi ni Paulo. Ngumiti ako. Oo, anak natin. Kinunan kami ni Gaeneng, Lorna ng litrato, ang aming unang family picture. Pagkatapos manganak, umuwi kami sa bahay. Signang, Lorna ang tumulong sa akin sa pag-aalaga kay Sofia at sa aking paggaling. Araw-araw siyang nagluluto ng tinola. Mula sa araw na iyon, naging isang ina ako.
Dito sa Pilipinas, 1 taon na si Sofia. Habang pinapanood ko siyang lumaki, naramdaman ko kung gaano kabilis ang oras. Nasa serbisyo pa rin si Paulo, ngunit umuuwi siya 1 beses sa 1 buwan. Tuwang-tuwa si Sofia sa tuwing nakikita niya ang kanyang ama. Habang nag-aalaga ako kay Sofia sa bahay, gusto kong may gawin para sa sarili ko. Isang araw, iminungkahi ni Geeneng, Lorna, na may hinahanap na instructor ang isang local multicultural family support center. Naghahanap sila ng magtuturo ng foreign language. Naging interesado ako. Maaari ko kayang ituro ang Bulgarian? Tanong ko. Oo naman, sabi ni Geeneng, Lorna. Nang sumunod na linggo, binisita ko ang center. Sinabi ko sa kanila na dati akong pulis sa Bulgaria at marunong mag-Ingles at Bulgarian. Tuwang-tuwa ang direktor at kinuha ako para magturo ng basic Bulgarian class. Nagsimula ako magturo. Ang aking mga estudyante ay mga Pilipinong interesado sa Bulgaria. Masaya ang klase. Itinuro ko ang alpabeto, mga pagbati at simpleng mga parirala. Naging masaya ako. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay mayroon akong nagagawa. Sa paglipas ng panahon, dumami ang aking mga estudyante. Iminungkahi ng isa sa kanila na gumawa ako ng online classes. Magandang ideya. Gumawa ako ng YouTube channel, Learn Bulgarian with Angelina. Noong una, kaunti lang ang views. Ngunit nagpatuloy ako. Pagkatapos ng 6 na buwan, umabot sa 1,000 ang aking subscribers. Nagkaroon na rin ako ng maliit na kita. Ipinagmalaki ako ni Geeneng, Lorna at ni Paulo. Natanto ko na may magagawa pala ako dito sa Pilipinas. Hulyo 2024 na-discharge si Paulo mula sa militar. Tapos na ang kanyang 1 taon at kalahating serbisyo. Sinalubong namin siya sa labas ng kampo, kasama si Sofia. Tumakbo siya papalapit at unang niyakap si Sofia, na tumawa nang makilala ang kanyang ama. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Tapos na. Magkakasama na tayo, bulong niya. Bumalik si Paulo sa pag-aaral sa UP. Araw-araw siyang bumiyahe mula Marikina papuntang Quezon City. Mahirap pero hindi siya sumuko. Nagpatuloy naman ako sa aking online classes. Nang sumunod na taon, habang naghahanda si Paulo para sa graduation, nakakuha siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya sa Subic. Kailangan naming lumipat. Malayo iyon kay Gning. Lorna, at nalungkot ako, pero para iyon sa aming pamilya. Sa Subic, nagsimula kaming muli, si Paulo sa kanyang trabaho, ako sa pag-aalaga kay Sofia at sa aking online classes. Lumalaki na ang channel ko, mahigit 5,000 subscribers na. Noong tagsibol ng 2025, nabuntis akong muli. Sa aming pangalawang anak. Masayang-masaya si Paulo, ngunit namimiss ko si Mama Lorna. Napansin ito ni Paulo at nag-request siya ng transfer. Pagkalipas ng ilang buwan, na-approve ang kanyang transfer sa isang planta sa Laguna. Mas malapit sa Maynila. Nagpasya kaming tumira sa isang bagong development sa Nuvali, Santa Rosa. Isang lugar na mas malapit kay Mama Lorna. Sa taglagas ng taong iyon, isinilang ang aming pangalawang anak, isang lalaki. Pinangalanan namin siyang Lucas. Malusog si Lucas at tuwang-tuwa si Sofia na maging isang ate. Ngayon, 4 na kami sa pamilya. Disyembre 2025 na ngayon. Ako ay 30 taong gulang na. Si Paulo ay 21, si Sofia ay 2 taong gulang, at si Lucas ay 3 buwan. Nakatira pa rin kami sa Santa Rosa. Madalas kaming dalawin ni Mama Lorna. Muli akong nagsimula sa aking online classes at ngayon ay mayroon na akong mahigit 10,000 subscribers. Si Paulo naman ay napromote na bilang team leader sa kanyang trabaho. Nagpaplano kaming bumili ng sarili naming bahay sa susunod na taon. Noong nakaraang linggo, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Nag-apply ako para sa Filipino citizenship. Tinalikuran ko ang aking pagiging Bulgarian para maging isang ganap na mamamayan ng Pilipinas. Nagulat si Paulo, ngunit sinabi kong sigurado na ako. Ito na ang aking bayan. Umiyak si Mama Lorna. Salamat, mahal kita, sabi niya. Dumating ang aking mga magulang mula Bulgaria noong isang araw. Ito ang una nilang pagbisita. Sinalubong ko sila sa airport. Nang makita nila ang kanilang mga apo, ngumiti sila. Bago sila umalis, sinabi ng aking ama, "Masaya kang namumuhay dito." Panatag na ako ngayon. Niyakap ko siya. Habang pauwi, naisip ko ang lahat. 7 taon na ang nakalipas mula noong umikot ako sa Karlovo, sakay ng patrol car. Ang lahat ay nagsimula sa isang 3 araw na pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay nagdala ng napakalaking pagbabago. Noong nalaman kong buntis ako, gumuho ang mundo ko.
Ngunit hindi ako sumuko. Hinanap ko si Paulo at tinanggap ako ng bansang ito. Tinanggap ako ni GNA. Lorna, sinamahan ako ni Paulo. At binigyan ako ni na Sofia at Lucas ng dahilan para mabuhay. Ang kuwentong ito ay para sa aking mga anak, para malaman nila kung paano ako nakarating dito, para malaman nila na sila ay isinilang mula sa pag-ibig na tumawid sa mga bansa at kultura. At kung mayroon mang nakikinig sa kuwentong ito, gusto kong sabihin, ang pag-ibig ay walang hangganan. Maglakas loob ka. Mahirap, nakakatakot, ngunit huwag kang susuko. Sasagutin ka ng mundo. Ako ay isang dating pulis mula sa Bulgaria, ngunit ngayon, ako ay isang ina sa Pilipinas, isang manugang, at higit sa lahat isang Pilipino sa puso, at malapit nang maging sa batas. Salamat.